Mapagpalang araw sa iyo, Kuya Chris. Itago mo na lang po ako sa pangalang Goryo. Miyembro po ako ng isang research team noong dekada 90 sa isang TV station sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kailangan naming pumunta sa mga isla-isla o kabundukan ng probinsyang iyon para maghanap ng iba't ibang klaseng tribo sapagkat isang foreign-funded TV station ito. At layunin nito na tulungan ng mga iba't ibang tribo ng bansa natin sa aspeto ng edukasyon at modernisasyon. Hindi ko na po babanggitin kung ano ang eksaktong pangalan ng TV station para na rin sa aming seguridad at kung ano ang eksaktong lugar ng pinangyarihan. Sa aming pananaliksik ay may mga nakapagturo sa amin sa isang matanda na tawagin na lang natin sa pangalang Tata Carpio. Si Tata Carpio ay lumad sa baryong aming pinuntahan. Ngunit hindi doon ang lugar kung saan kami nakaranas ng kahindik-hindik na pangyayari. Isa siyang bangkero. Malakas pa ang matanda sa edad na 70. Kaya pa niyang bumiyahe ng malayo o kahit magsagwan. Kaya siya na rin ang nagpresenta ng sarili niya na siyang maghahatid sa amin sa isang isla. Isla na kung saan naninirahan ang tribong pinagmulan niya. Tribo na hindi na umuusad patungo sa modernisasyon at nanatili sa isang liblib na kagubatan sa isang isla malayo sa kabihasnan at hindi abot ng makabagong teknolohiya. Dating kasapi si Tata Carpio sa tribong iyon, ngunit pinili niya ang makipagsapalaran sa ibang lugar at hayaan ang sarili na makatanggap ng pagbabago sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Noong una ay ayaw niya sana kaming pumunta sa islang iyon dahil napakadelikado daw, ngunit pinilit ko siya at pinangako ko pa sa kanya na babayaran ko siya ng malaki. Dahil sa kailangan din ng matanda ng pera ay pumayag ito kalaunan. Hindi naman po sa pagmamayabang, Kuya Chris. Isa ako sa mga pinakamagaling na researcher sa aming grupo. Kaya handa akong gawin ang lahat upang mapagtagumpayan ang proyektong ito. Ako din kasi ang inatasang maging leader sa aming 5. Kasama ko sina Weng, Johnny, Lenny at Romel. Hindi rin nila tunay na mga pangalan. Excited ang aming grupo na makapunta sa islang iyon. Ito rin ang unang beses na makakapunta kami sa lugar na yon. Ayon kay Tata Carpio, na sa pagdating namin doon ay siya muna ang bababa sa bangka. Kakausapin muna niya ang pinuno ng tribong iyon para hindi magkaproblema. Mahirap na at baka kami ay mapahamak. Wag na wag daw umano kaming kukuha ng hindi namin pag-aari sa lugar na iyon, na hindi ko naman maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng matanda, pero isinawalang bahala ko na lang yon. Nakarating kami sa isla, mga bandang 2:00 ng hapon. Pinahintay muna kami ni Tata Carpio, pagkatapos ay pumasok siya sa masukal na kagubatan. Ang ganda ng lugar na yon. Mayayabong ang mga puno. Berdeng-berde ang mga ito. Manghang-mangha kami sa paligid. Sobrang linis ng lugar. Maputi ang buhangin na para siyang paraiso sa ganda. Hindi pa ito napuntahan ng mga turista. Matagal nakabalik si Tata Carpio, kaya hindi ako nakatiis. Pumasok kami sa daan kung saan siya pumasok. Marami ang mga hayop na sa isla lang na iyon ko lang makikita. Meron ding iba't ibang klaseng mga bulaklak. Sobrang ganda talaga, Kuya Chris. Kung bibigyan ng pagkakataon, ay doon ko na lang sana gustong tumira. Ang dami pang mga bunga sa mga puno. Dahil natuwa din ang aking mga kasamahan, ay pumitas sila ng mga bunga sa puno ng makopa at aratilis. Nawala sa isip ko ang mga paalala ni Tata Carpio sa amin. Sobrang pula ng mga ito. Nalibang kami sa pagkain ng mga prutas
at sobrang ingay pa namin. Bigla kaming natigilan nang may narinig kaming kaluskos. Palinga-linga kami at inoobserbahan ang paligid. Bigla akong nakaramdam ng takot at paninindig ng aking balahibo. May kaluskos na naman sa bandang kaliwa namin. May mga yabag ng paa din kaming naririnig. Gulat na gulat kami nang biglang napaligiran kami ng mga taong nakabahag. May dalang sibat, palakol, palaso at iba't ibang sandata ang mga ito. Itinutok ang mga sandata nila sa amin. Sa sobrang takot namin kaya nagdikit-dikit kaming 5. Mga kayumanggi ang kanilang mga balat. May mga tattoo ang kanilang mga katawan. Takot na takot ako sa mga oras na yon. Ngunit kailangan kong maging matapang para sa mga kasamahan ko. Itinaas ko ang aking mga kamay. Hindi po kami nagpunta dito para guluhin kayo. Huwag niyo po kaming sasaktan. Nais lang po namin kayong maging kaibigan. Pautal-utal kong sabi sa kanila, ngunit parang hindi nila ako naiintindihan. Nagsisitinginan lamang sila sa isa't isa at mas lalo pang itinutok ang mga sandata sa amin. Nagsalita ang isa sa kanila, ngunit hindi ko maintindihan. Iba ang kanilang lengguwahe at unang beses ko palang narinig ang mga iyon sa buong buhay ko. Hindi ko po kayo maintindihan. Kaibigan po kami. Hindi po kami kalaban. Sabi ko habang sumesenyas gamit ang kamay ko at pilit kong ipinapaintindi sa kanila ang mga sinasabi ko. Natahimik ang lahat nang biglang may nagsalita sa gawing kanan ko. Hindi ba't sinabi ko na maghintay kayo sa bangka at huwag kumuha ng kahit ano na nandito sa isla na walang pahintulot? Bakit sumunod kayo at kumuha pa kayo ng mga bunga ng mga puno? Galit na wika ni Tata Carpio na siyang ikinagulat naming lahat. Humingi ako ng pasensya. Palapit ang matanda na may kasamang isang lalaki na sa tingin ko ay kasing tanda niya. Kakaiba ang suot nito at wari ko ay siya ang pinuno ng tribong ito. Nag-usap sila ni Tata Carpio at ng taong iyon sa lengguwahe na sila lang ang nakakaalam. Pagkatapos ay sinenyasan ng pinuno ang kanyang mga tauhan. Bigla kaming sinunggaban ng mga ito at itinulak ako ng isa sa mga iyon. Wala na kaming magagawa sa panahong yun, kaya sumunod na lang kami sa kanila. Nakita ko pang yumuko si Tata Carpio at pailing-iling. Kinakabahan na ako sa mga tinura ng matanda dahil sa palagay ko ay may hindi magandang mangyayari. Papasok ng papasok kami sa kagubatan. Kung maganda na ang labas ng kagubatan, mas maganda at kaakit-akit ang nasa loob. Ang daming magagandang bulaklak at halaman. May nakita din akong isang bulaklak na siyang pinakakakaiba sa lahat. Malamang ito ang halaman na madalas na hinahanap ng mga siyentipikong banyaga. Hindi ko na lang iniintindi iyon dahil lang nasa isip ko kung ano ang gagawin namin para makaalis sa islang iyon. Dumating kami sa isang lugar na may mga kubo. Nagsitinginan ng mga taga roon sa amin. Nakakakilabot ang kanilang mga titig. Nanlaki ang kanilang mga mata na parang kakainin kami. May mga lumapit at inaamoy-amoy kami. Nakuryoso pa ang iba at sinubukan pang hawakan ang aming mga dalang gamit pati ang aming mga suot na damit na halatang bago lang sa kanilang paningin. Nakabahag ang karamihan sa mga lalaki at walang pang itaas. Ang mga babae naman ay nakasaya lang at wala ding pang itaas. Kulot ang kanilang itim na buhok. May mga simbolo ang kanilang mga katawan na hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin.
ipinapasok nila kami sa malaking hawla. Nagpupumiglas ako ngunit itinulak ako papasok hanggang sa maisarado ng tuluyan ang malaking hawlang kawayan na iyon. "Tata Carpio, anong ibig sabihin nito?" Sigaw ko sa matanda. Lumapit ang matanda sa amin at nagwika. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Na huwag muna kayong sumunod dahil kakausapin ko muna sila. Ang titigas ng ulo nyo at ang pinakamalala ay nagnakaw pa kayo ng kanilang mga tanim. Nang dahil dyan ay dapat kayong parusahan. Sagot ni Tata Carpio at napayuko na lamang. Patawarin ninyo ako ngunit wala na akong magagawa. Malaking kasalanan ng pagnanakaw sa aming tribo. Ang kaparusahan na nararapat lang dito ay kamatayan. Dagdag pa niya. Nang laki ang mga mata namin ng mga kasamahan ko sa gulat. Umiiyak na ang mga babaeng kasama namin. Huminga ako ng malalim. Leader ako at hindi ko man lang nagabayan ang aking kagrupo. Kahit malakas ang pintig ng puso ko at muntikan na akong mawalan ng pag-asa, ay tinanong ko pa rin si Tata Carpio. "Wala na po bang ibang paraan, Tata Carpio? Kahit ako na lang po ang patayin nyo at pakawalan nyo na lang po ang mga kasamahan ko. Kasalanan ko itong lahat. Hindi ko man lang sila pinigilan." Lakas loob kong sinabi iyon kahit na nangangatal sa pagsasalita. Mukhang naawa ang matanda sa amin kaya lumapit siya ulit sa pinuno. Nagmasid ako sa paligid. Ang daming bungo ng taong nakasabit sa ginawa nilang bakod na kawayan. Napansin ko rin sa hindi kalayuan na may mga bihag din silang ibang tao. Hindi ko mabilang kung ilan silang nandoon. Ano ba itong napasok namin? Alalang sabi ko sa sarili ko. Maya-maya ay bumalik si Tata Carpio. Nakausap ko na ang pinuno. Makakalaya lang kayo at makakauwi ng ligtas pag susundin nyo ang kanilang gusto. Bilang panauhi ng tribo ay kailangan nyong sumali sa salo-salo at kumain ng mga pagkaing gusto nilang ipakain sa inyo. Sabi ni Tata Carpio sa amin. Bigla kaming natigilan nang biglang nagsisisigaw ang mga bihag sa ibang hawla. Malakas ang palahaw ng isang lalaki na tingin ko'y isang dayuhan. Hindi Pinoy ang itsura nito. Matangkad at sobrang dungis na ng muka. Payat na ito na mukhang ilang araw nang hindi kumakain. Anong gagawin nila sa kanya? Tanong ko kay Tata Carpio. Hindi nagsalita si Tata Carpio. Nangilabot ako nang biglang hinubaran ang lalaki ng mga taong nakabahag at pinahiga sa isang malaking mesa. Nanginig ang kalamnan ko nang biglang itinaas ng isang lalaki ang isang palakol at walang habas na tinadtadang banyaga. Napapikit ako dahil sa karimari-marim at nakapanglulumong eksenang iyon. Dinukot pa ng lalaki ang puso at inilagay sa isang bao tapos ay dinala sa kanilang pinuno. Marami pang ginawa ang taong iyon na hindi ko na kayang tingnan. May dalawa pa silang kinatay. Nagsisiiyakan na ang mga kasamahan ko. Ganyan din ba ang gagawin nila sa amin, Tata Carpio? Tanong ni Mabel habang umiiyak. Basta makinig kayo. Gawin nyo lang ang gusto nila at tiyak na makakauwi kayo ng ligtas. Tugon ng matanda. Kinagabihan ay nagsimula na ang pagtugtog ng mga tambol. Sobrang nakakasulasok ang amoy ng hangin dahil sa mga dugo ng mga taong pinatay nila. Pinalabas kaming lahat sa hawla at nilagyan ng mga pintura sa muka. Pinaupo kami sa isang malaking mesa. Nandidiri kami
dahil sa mesang iyon nandoon ang mga ulo ng mga bihag na kinatay nila. May iba't ibang parte din ng katawan. Nagsilitawan pa ang mga mata sa isang malaking kawa na may malapot na sabaw. Gusto kong masuka, ngunit pinigilan ako ni Tata Carpio. Pigilan mo kung gusto mo pang mabuhay. Bulong niya sa akin. Nilunok ko na lang ang dapat na isusuka ko sana. Nagsalita ang kanilang pinuno at pagkatapos ay nilagyan ng mga tauhan nito ang aming plato ng mga lamang loob ng tao gaya ng atay. Lumuluha na ako. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kumain kayo kung gusto nyong makauwi sa bahay ninyo, sabi ng matanda pagkatapos magsalita ng pinuno ng tribo. Gustong gusto kong masuka, Kuya Chris, pero wala akong magagawa dahil gusto ko pang makauwi. Nilakasan ko na lang ang loob ko. Sobrang nakakadiri. Iniisip ko na lang na ang kinakain ko ay isang karne ng hayop. Nakapikit ako habang nginunguya-nguya ko yon. Hindi kinaya ng mga babae ang mga pagkain, kaya nagsusuka sila. Inilabas ni Mabel at Rica ang lahat ng kinakain nila. Sumenyas ang pinuno na kunin ang mga babae at ibalik sa hawla. Nagpupumiglas ang mga ito, ngunit wala silang magawa dahil pinalo sila ng matigas na bagay at nawalan ng malay. Napahikbi na lamang kaming mga lalaki sa mga nangyari. Pikit mata naming nilulon ang mga lamang loob na nanlalapot pa dahil sa dugo. Inisip ko na lang ang pamilya kong naghihintay sa amin. Nang matapos ang piging na iyon ng mga tribong aswang, oo Kuya Chris, mga aswang sila. Maituturing ko silang mga aswang dahil para sa akin, kahit hindi sila nagpapalit anyo dahil sa kumakain sila ng kapwa-tao, kanibal o halimaw, wala silang pagkakaiba. Pagkatapos noon ay tinupad nila ang kanilang mga sinabi. Nakaalis nga kaming 3 sa islang iyon, ngunit ang 2 babae ay naiwan sa isla at malamang ay sasapitin din nila ang sinapit ng mga dayuhang bihag. Pagka-uwi ay binalaan kami ni Tata Carpio. Hindi kami pwedeng magsumbong sa otoridad dahil ang tribong iyon ay magaling sa depensa. Madadagdagan lang ang mapapahamak na tao at isa pa ay walang maniniwala sa mga sasabihin namin at malamang kami pa ang pagbibintangan sa pagkawala nila Weng at Lenny. Nang dahil doon ay napagpasyahan naming 3 na magpakalayo-layo na lang at hindi na umuwi sa aming pamilya. Inilayo namin ang aming mga sarili sa syudad. Namuhay kami sa bundok at pinutol ang pakikipag-ugnayan namin sa aming mga pamilya. Bumababa kami paminsan-minsan sa palengke at kahit papaano ay nakikisabay pa rin naman kami sa makabagong panahon, Kuya Chris. Hindi kami nagpapakita sa aming pamilya at hindi nila alam kung buhay pa ba kami o patay na. Minsan, nakikita namin ang aming mga mukha sa TV, pero para sa kanilang kaligtasan, mas maiging hindi nila malaman na buhay pa kami. Namuhay kami ng mapayapa at sa katunayan, Kuya Chris, ang nag-iisang anak ko ang nakadiscover ng iyong channel. Ayaw ko na sanang balikan ang mga nangyari, ngunit pinilit ako ng aking anak para maibsan ang bigat ng aking kalooban. Grabing trauma ang ibinigay ng pangyayaring iyon sa amin ng mga kasamahan ko. Habang buhay kong dadalhin sa konsensya ko ang nangyari sa 2 kasamahan namin nang dahil lang sa kapabayaan ko bilang leader nang minsang bumisita kami sa tribo ng mga aswang.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Sana'y mabasa mo po itong kwento ko. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Goryo. Hello po, Kuya Chris. Kamusta na po kayo? Dalangin ko po na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, pati na ang pamilya nyo. Nais ko pong ibahagi sa inyo itong karanasan ko nung umuwi kami ng mga magulang ko at kapatid ko sa probinsya nila Papa sa San Antonio, Iloilo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Benedicto, pero Ben ang tawag nila sa akin. 57 anyos at may pamilya na. Taga Iloilo talaga ako, Kuya Chris. Pero lumipat kami sa Makati dahil taga roon ng mama ko. Kaming tatlo ng anak ko ay palaging nakaantabay sa mga kwento ninyo. Libangan kasi namin ng pakikinig ng mga kwentong nangyayari sa totoong buhay. Kaya naengganyo rin akong magpadala sa inyo ng karanasan ko. Nangyari ang kwentong ito taong 1989, nung araw mismo ng piyesta sa probinsya nila Papa noon sa Iloilo. 24 anyos na po ako nang mangyari ito sa akin. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, Kuya Chris. Sisimulan ko na po ang kwento. Abala kami noon sa pag-impake ng mga gamit namin pauwi ng Iloilo. Konting gamit lang ang aming dinala dahil ilang araw lang naman kami roon sa probinsya nila Papa. Tsaka gusto ko na ring makita sina Lolo at Lola. Dalawa pa lang kaming magkapatid ng mga panahong ito. Itago na lang natin ang kapatid ko sa pangalang Cardo. Bumiyahe kami patungo sa Pantalan. Sumakay kami ng barko patungo sa Iloilo. Hindi naman ito ang unang beses na nakauwi ako sa probinsya dahil halos taon-taon ay umuuwi kami para na rin madalaw at makamusta namin yung mga kamag-anak namin doon. Pagkaapak pa lang ng mga paa ko sa pier ng Iloilo ay nakadama ako ng excitement dahil makakapag-adventure na naman kami ng kapatid ko sa bukid. Mahilig kasi kaming umakyat ng bundok. Pagkatapos ay namimingwit din kami ng isda sa sapa. Ito ang kauna-unahang ginagawa namin kadalasan. Galing sa pier ay bumiyahe na naman kami patungo sa mismong probinsya ng San Antonio. Maraming mga banderitas ang nakasabit sa gilid ng daan. May iba ring abala sa paghahanda at pag-aayos ng mga dekorasyon. Habang bumibiyahe kami, ay hindi ko mapigilang kumaway-kaway sa mga taong kakilala ko. Halos kasi lahat ng tao malapit sa baryo namin ay kilala ang aming pamilya. Pagkarating namin sa sentro ay bumaba na kami dahil malapit lang naman sa sentro ang bahay namin. Kinuha namin ang aming mga gamit at binaybay na namin ang daan pauwi. May mga sumalubong pa sa amin noon at tinulungan kaming dalhin yung mga gamit namin at mga pasalubong. Pagkarating namin sa bahay ay nagkamustahan lang at nagkaroon ng munting handaan. Tsaka yung bahay nila Lola ay may dekorasyon na rin kasi kinabukasan noon ay piyesta na. Napuno ng kwentuhan at tawanan sa loob ng bahay. May iba ring nasa labas at nag-iinuman. Pagkatapos naming kumain ng hapunan noon, nagpaalam kami ng mga pinsan at kapatid ko na pupunta kami ng sentro dahil may kasiyahan doon. Malapit lang naman kaya pinayagan na nila kami. 5 kami nung naglakad tapos isa lang yung flashlight na dala namin. Habang naglalakad kami, ay dinig namin yung tugtugan at kantahan. Pagkarating namin doon, ay kaagad kaming umupo sa may gilid at nanood. Aliw na aliw kami noon at nasiyahan hanggang sa natapos ito.
Kaunti na lang kami nung natira sa loob ng court dahil yung iba ay nagsiuwian na. Siguro ay dahil malayo pa ang uuwian nila. Sa amin kasi ay nasa malapit lang. Mga 150 meters lang siguro ang layo mula sa bahay. Mga bandang 12:00 na iyon nang makalabas kami ng basketball court. Mabilang na lang ang mga tao ng mga oras na yon. Antok na ako noon, kaya naman papikit-pikit akong naglalakad sa kalsada. Tapos yung mga pinsan kong babae ay bigla ba namang nagkwento ng kababalaghan na kesyo raw ay may nagpapakita raw doon sa puno ng balete kung saan doon kami mismo dadaan. Kahit ano na lang yung pinagkukwento niya, kahit hating gabi na, may lakas loob pa rin siyang gawin yon. Yung dalawang babae ay nakakapit naman sa amin ng kapatid ko dahil sa takot. Ilang beses siyang sinuway namin na tumigil na siya sa pagsasalita, pero tinawanan lang niya kami. Nakakatawa raw yung mga mukha namin, nagbibiro lang naman daw siya. Sinabi pa nito na kahit magpakita raw ito sa kanya, hindi raw siya matatakot. Nasa isip ko noon na may pagkamahangin din pala itong pinsan ko. Palibasa kasi parang lalaki kung kumilos. Dahil sa kahanginan nitong pinsan ko, sinubok siya ng panahon. Nasa medyo malapit na kami noon sa malaking kahoy ng balete nang may marinig kaming kakaibang huni ng ibon na sinabayan pa ng pagaspas sa itaas. Kaagad namang natigilan yung mga babae at halos hindi na kami makahinga ng kapatid ko dahil sa halos idikit na nila yung katawan nila sa amin. Hinawakan ko ng maigi ang flashlight at inilawan ko ang itaas. Ganun na lang ang pagkasindak namin nang makita namin ang napakalaking paniki sa sanga ng balete. Pero hindi ako sure kung paniki ba iyon. Dahil pagkakita namin sa nilalang na yon, hinila na ako ng 3 babae at ng kapatid ko palayo. Nagsisigawan sila habang tumatakbo. Mabilis kaming lumayo at tumakbo dahil sa nakita namin sa itaas ng puno. Sa buong buhay ko, ay nang time pa lang na iyon ako nakakita ng ganon kalaking paniki. Puro itim ito at medyo yung sa ulo niya ay para bang buhok pero buhaghag. Mapupula rin ang mga mata nito na siyang nagpatayo ng balahibo ko sa buong katawan. Halos magkandara pa na yung mga babae dahil sa pagmamadali at naratol na rin sila sa aming nakita. Pero mas lalo lang kaming natakot at kinabahan noon nang marinig naming may malakas na pagaspas ng pakpak sa uluhan namin. Sinundan pala kami ng nilalang na iyon. Mangiyak-ngiyak na yung mga pinsan kong babae tapos sige rin sila sa pagsigaw. Mabuti na lang noon at medyo malapit na kami sa bahay. Pagkatapos ay nakita rin namin ang pagbukas ng mga ilaw ng aming mga kapitbahay. Nakita rin naming lumabas ang mga magulang ko, pati na sina lolo at lola at sina tiya rin. Pagkalapit pa lang namin ay kaagad nang yumakap yung mga pinsan ko sa mga magulang nila. Gulong-gulo silang lahat noon sa nangyari. Nasa labas kami ng bahay noon nang sabihin namin ang totoong nangyari. Lalo na iyong nakita naming paniki. Nang marinig nila ang sinabi namin, ay nangamba sila at sinabing baka raw manananggal yung nakita namin sa puno ng balete. Hanggang sa biglang nagkwento ang mga kapitbahay nila lolo at sinabing may usap-usapan daw na may bagong dating o dayo sa Iloilo at pinanghihinalaan daw na ito ay isang aswang. Kasi raw ay minsan ay may nakakita ritong nakatuwad. Tinanong namin kung totoo ba ang tungkol sa mga aswang at tumango naman sila lolo at lola. So ibig sabihin, totoo nga sila. Tinanong namin yung nagkwento
kung paano niya nalaman ang tungkol doon at sabi niya ikinuwento lang din daw ito ng kaibigan niya na nakatira mismo roon sa probinsya kung saan nandoon nakatira yung bagong dayo na ito. Nalaman din nila na nagmula pa raw ito sa Capiz kung saan ang lugar na iyon ay may sabi-sabing lugar ng mga mangkukulam at aswang. Habang nag-uusap kami ay nabigla na lang kami noon dahil yung mga kalalakihan ay nagsidatingan at may dala ng mga sulo at itak. Tapos may buntot din silang dala na ayon kay Papa ay buntot ito ng pagi. Mabisa raw itong panlaban sa mga aswang. May iba rin ang nagdala ng asin. Sinabi nilang pupuntahan daw nila ang Balete at iyon na nga ang ginawa nila. Pinuntahan nila ang punong iyon pero wala silang nakitang manananggal. Siguro'y umalis na ito dahil alam nitong hindi siya ligtas sa lugar namin. Dahil sa nangyari ng gabing yon, hindi na ako nakatulog hanggang sa sumapit ang umaga. Ito na yung araw ng piyesta. Tumulong na ako noon sa paghahanda at pagluluto. Nang umagang iyon ay hindi na namin muling pinag-usapan pa ang tungkol doon sa manananggal. Kasi nga naging abala na ang lahat sa pag-aayos ng mga lamesa at pagkain. Ilang oras lang ay nagsidatingan na ang mga tao sa bahay nila lolo, pati na rin sa mga kapitbahay namin. May mga kakilala akong nagpunta pero may iba ring nakipista sa bahay na hindi ko kilala. Masaya ang lahat habang kumakain sila sa mga masasarap na putahing niluto nila Papa at Lolo. Pinagmamasdan ko lang sila noon nang mapansin ko ang isang matandang babae na nakatingin lang sa tiyahin kong 6 na buwan ng buntis. Pagkatapos ang ipinagtataka ko noon, tumutulo ang laway ng matanda. Nakaupo ito sa pinakalikod kung saan hindi siya gaanong mahahalata. Nang tingnan ko naman yung lamesa niya, wala siyang pagkain kaya naman nilapitan ko ito at binigyan ng plato na may kanin at pulutan. Medyo nagulat pa ito ng bahagya sa aking pagdating. Pero ngumiti rin naman ito sa akin. Pero ang ngiting iyon ang nagpasindak sa akin. Dahil kakaiba ang ngisi nito. Tapos yung kulay ng ngipin niya kulay itim na para bang pangil. Nakaramdam ako ng takot doon sa matanda. At alam ko ng time na iyon na nahalata niyang natatakot at kinakabahan ako dahil yung mga kamay ko at binti ay nanginginig. Inalok ko na lang siya ng pagkain pero bigla na lang niya akong tinapik noon sa balikat ng 3 beses. Pagkatapos ay bumubulong ito pero hindi ko maintindihan. Pagkatapos noon tumayo na siya at umalis. Ipinagsawalang bahala ko na lang yon at inisip ko na baka may sakit sa utak yung matanda. Pero kahit tapik lang yon, ay nakaramdam pa rin ako ng kilabot. Para bang may masama itong ginawa sa akin. Pagkatapos nun, ilang oras lang ang lumipas ay sumama bigla ang pakiramdam ko. Sobrang init ng pakiramdam ko. Yun bang parang sasabog na ako sa sobrang init? Nang mapansin ako noon ng lola, ay tinanong niya kung ano ba raw ang nangyayari sa akin at bakit ang putla ko raw. Sinabi ko naman sa kanya yung tungkol sa matanda. Nang malaman niya yon, kaagad niyang tinawag ang mga magulang ko pati si lolo at sinabi nitong baka pinalatayan ako o hinawaan ng matanda na baka yung matandang babaeng yon ang dayong aswang. Mabilis pa sa 4:00 umalis si Papa para puntahan yung albularyo na kaibigan ni Lolo. Nang mga oras na iyon, namimilipit ako sa sakit ng aking tiyan. Pakiramdam ko noon ay parang hinahalungkat ang mga lamang loob ko
Pagkatapos yung ngipin ko naman ay pakiramdam ko ay lumalambot ang mga ito. Hindi rin nagtagal nang dumating sila Papa at yung albularyo. Pagkatapos ay dinala nila ako sa kwarto. Nagdasal naman agad ang albularyo at hinawakan ang pulsuhan ko pagkatapos sinabi nitong nahawaan nga ako. Kaagad niya akong pinainom ng banal na langis o lana. Sabi niya, tiisin ko na lang daw ang lasa. Ang mahalaga, maisuka ko raw yung bato. Ilang minuto matapos kong inumin ng lana, mas lalo pang sumakit ang aking tiyan pagkatapos ay sumuka ako ng puro laway lang kasunod no ng itim na bato. Kinuha ito ng matanda at sinunog. Sobrang nanghihina ako ng mga oras na iyon at yung mga magulang ko naman ay labis silang nag-aalala. Sabi ng albularyo, mabuti na lang daw at nagamot agad ako dahil kung hindi raw baka maging isang aswang pa ako kapag nakakain ako ng sariwang dugo at laman. Pagkatapos noon ay nagpasalamat kami sa albularyo at sinubukan din nilang hanapin ang matanda pero hindi na nila ito nakita pa. Tsaka sabi pa ng albularyo, maaaring umalis na ito dahil may nahawaan na siya at paniguradong sa ibang lugar na naman ito mambibiktima. Hindi ko talaga lubos akalain na ang masayang bakasyon sana noon ay muntikan ng mauwi sa disgrasya. Hindi ko akalain na may mga tao palang ganoon. Hindi rin kami nagtagal sa probinsya noon at umuwi kami kaagad sa Makati. Ang nangyaring iyon ay nagsilbing aral sa akin na hindi lahat ng dadayo sa piyesta ay pagkain ng sadya. May iba na nagkukunwari lang para makapambiktima at dumami ang kanilang lahi. Magmula noon, kapag may piyesta, takot na akong lumapit o umasikaso sa mga dayo, lalo na kapag hindi ko pa sila kilala. Ayoko na kasing maranasan pa ang pangyayaring kung saan muntikan ng mamiligro ang buhay ko sa isang dayo sa piyesta sa Iloilo. Hanggang dito na lang po at salamat sa pagkakataong maisaere itong aking kwento. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Ben. Magandang araw sa iyo, Kuya Chris. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Mahilig po akong makinig sa mga kwentong kababalaghan. Isa ang channel nyo sa paborito kong pinapakinggan. Kaya naisipan kong magpadala ng aking kwento. Sana'y mapili mo itong basahin sa iyong channel. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Marvin. 49 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Quezon Province. Tubong Zamboanga talaga ako. Lumuwas lang ako ng Quezon nung namatay na si tatay at nagkapamilya na ang mga nakababatang kapatid ko. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa aking kapatid sa ama na itago na lang natin sa pangalang Jude. Nag-iisang anak lang siya ng kanyang ina at 3 kaming mga kapatid niya sa ama. 10 taong gulang lang si Manoy Jude nang mamatay ang kanyang ina. 18 na siya nung magpakasal sila tatay at nanay. Mabait si Manoy at itinuring niyang tunay na ina si nanay. Kahit na noong mag-abroad ang kapatid ko ay hindi niya nakalimutang magpadala ng pera dito sa Pilipinas. Isa siyang waiter sa isang 5-star hotel restaurant sa Saudi. Siya na rin ang umako sa pagpapaaral sa akin nang mag-high school ako. Taong 1985, 14 anyos ako noon. Umuwi siya sa Pilipinas. Labis ang aming tuwa at pananabik na makita ulit namin siya at mayakap. Sa edad na 32 anyos, ay wala siyang asawa kahit kasintahan man lang. Masyadong pihikan ng aking kapatid sa mga babae
kahit na may itsura naman siya. Malaki ang katawan ng aking kapatid. Batak talaga siya sa trabaho. Kaya hindi malabong may magkakursunada sa kanya. Dahil sa 4 na taon na hindi umuuwi ang aking kapatid, ay may iilan sa aming mga kapitbahay ang hindi siya kilala, lalong-lalo na kung mga bagong lipat pa lang sa amin. Isa na doon si Aling Petra. Sa panahong iyon, iniiwasan ng mga kababaryo namin si Aling Petra sapagkat may usap-usapan na isa siyang aswang. Palipat-lipat lang daw ito ng tirahan, lalo na kung mainit na siya sa isang lugar. Nung mga panahong iyon ay nauuso na talaga ang mga usapang aswang, ngunit wala pa namang makapagpatunay na isa nga si Aling Petra sa mga iyon. Gayunpaman, nag-iingat na ang mga tao. Marami na daw ang nawawala sa baryong kanyang pinagmulan. Mag-iisang buwan pa yata noon si Aling Petra na naninirahan sa isang kubo sa dulo ng aming baryo. Isang araw, napansin ko na may matandang babaeng padaan-daan sa harap ng aming bahay. Nang tinitigan ko ito, natakot ako bigla nang makilala ko ito. Anong ginagawa ni Aling Petra dito? Bulong ko sa aking sarili. Hindi talaga ako lumabas. Sinisilip-silip ko lang siya sa bintana. Unsay ato? Narinig kong sabi ng isang lalaki sa wikang Bisaya na ibig sabihin ay anong atin sa Tagalog. Bisaya po kami, Kuya Chris. Nang tiningnan ko ito, si Manoy Jude pala na lumalakad papalapit sa matanda. Nakita kong nakangiti si Aling Petra sa aking kapatid. Kakaiba ang kinikilos nito na parang dalagang kinikilig na parang ewan. Nakipag-usap naman sa kanya si Manoy Jude, ngunit hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan sapagkat medyo malayo ang kinalalagyan ko. Mga ilang minuto din silang nag-usap ng aking kapatid nang biglang lumabas si nanay. Pagkakita ng matanda kay nanay ay nagmamadali itong umalis. Jude, anong ginagawa mo riyan? Tanong ng aking ina. Napalingon si Manoy. Kausap ko ang bago kong kaibigan. Sagot niya, ngunit nang ipapakilala na niya sana ito ay nawala ito sa kanyang harapan. Umalis na. Sa susunod ko na lang po ipapakilala sa inyo si Petra. Dagdag pa nito. Petra? Tanong ng aking ina na may halong pagtataka. Natahimik ng ilang segundo hanggang sa may naalala si nanay. Si Petra na anak ni Nakaryo at Meling. Siya ba? Hindi po ako sigurado kung siya ba ang Petra na tinutukoy mo, inay. Sagot naman ni Manoy. Dalawa lang naman ang Petra na nandito sa baryo. Isang dalaga at isang matanda. Hindi naman siguro yung matanda yun, di ba? Wika naman ni nanay. Hindi po, inay. Magandang dilag po yun. Sagot ni Manoy na labis kong ipinagtataka. Kitang-kita ng dalawa kong mata, Kuya Chris, na hindi iyon si Ate Petra na anak ni Mang Karyo at Aling Meling. Si Aling Petra talaga yun, yung di umano'y aswang. Paano naging magandang dilag si Aling Petra? Ang tanda-tanda na nun. Bulong ko sa aking sarili. Isinawalang bahala ko na lang yon. Baka binibiro lang ni Manoy Jude si nanay. Hindi na nag-usisa pa si nanay at sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Simula nun, halos araw-araw ko nang nakikita ang matanda na kausap si Manoy Jude. Binibigyan din ni Aling Petra si Manoy ng ulam. Giniling na baboy daw nung isang beses na tanungin ko. Tinatiming naman ng matanda
na wala ang aking mga magulang sa bahay tsaka siya pumupunta sa amin. May pwesto kasi ang aming mga magulang sa palengke. Sinabihan ko na si Manoy tungkol sa matanda, ngunit nagtataka ako kasi parang wala lang sa kanya. Tumatango-tango naman siya na iiwasan niya, ngunit pag pumupunta ito sa amin ay kinakausap pa rin niya. Medyo nawiwirduhan na rin ako sa kapatid ko kasi Petra lang ang tawag niya doon sa matanda na parang kasing edad lang niya o kaya'y mas bata pa sa kanya. Hindi ko rin napipigilan ng kapatid ko na umalis ng bahay at sa tuwing umuuwi siya ay may dala siyang giniling. Inaalok naman kami ni Manoy ng pagkain, ngunit tumatanggi kami kasi kabilin-bilinan ng mga magulang namin na huwag kakain o tatanggap ng kahit anumang galing sa ibang tao, lalong-lalo na kung hindi mo kilala ito. Tinatawanan lang ako ni Manoy sa tuwing sinasabi ko yon. Kaibigan niya daw si Petra at sobrang bait nito sa kanya, kaya wala daw kaming dapat ipag-alala. Tsaka masarap daw ang giniling na bigay nito sa kanya. Sa katunayan, naging paborito na niyang kainin ito. Sarap na sarap si Manoy Jude tuwing kinakain niya ito. Hindi naman naaabutan ito ng mga magulang namin sapagkat nauubos agad ito ng kapatid ko. Para ba siyang gutom na gutom? Iba daw ang lasa ng giniling na bigay ng kaibigan niya. Parang ang naa-addict na siya rito at laging hinahanap-hanap na niya. Sinabi ko ito sa aming mga magulang, ngunit hindi nila ako pinaniniwalaan. Sa pagdaan ng ilang araw ay unti-unting nagbago si Manoy Jude. Ang masayahing kapatid ko ay biglang naging matamlay. Nangangayayat at nanglalalim ang mga mata. Hindi daw siya makatulog. May naririnig daw siyang mga iba't ibang klaseng huni at bulong sa labas ng aming bahay tuwing gabi. Nawalan na rin siya ng ganang kumain, lalong-lalo na sa mga luto ni nanay. Iba ang gusto niyang kainin. Mas gusto niyang kumain ng karne. Ayaw niya ng gulay, lalong-lalo na ang mga pagkain na may sahog na bawang, sibuyas, luya o kung ano-ano pa. Nakikita ko rin siya na naglalaway habang nakatitig sa sanggol na anak ng aming kapitbahay. Napapakagat-labi pa na parang natatakam at nakakita ng masarap na pagkain. Paglalapitan ko siya ay umiiwas ito at aakyat sa kwarto. Isang beses, nang magising ako dahil sa tawag ng kalikasan, lumabas ako ng dahan-dahan para pumunta sa palikuran. Sa mga panahong iyon, Kuya Chris, ay nasa labas pa ang aming palikuran, kaya kahit nakakatakot ay kailangan naming lumabas para magbanyo. Mas delikado ang magkasakit sa bato kaysa sa matatakot sa mga nilalang na hindi mo pa nakikita. Yun ang akala ko. Pagkatapos kong umihi, ay may narinig akong yabag ng paa. Sumilip ako ng dahan-dahan sa may harapan ng bahay. Doon ay may naaninagan akong isang tao na nakatayo. Nakatingala ito sa langit at nakatitig sa buwan. Maya-maya'y bigla itong tumuwad. Hindi ko inalis ang mga mata ko sa kanya at inaabangan ko kung ano ang gagawin nito nang bigla itong lumingon. At nagulat ako nang makilala ko kung sino ito. Si Manoy Jude. Ibang-iba ang kanyang itsura. Nagliliwanag ang kanyang mga mata. Maitim ang kanyang balat. Mahaba ang kanyang mga kuko at pangil. Dahil sa takot at pagkabigla, ay nagmamadali akong pumasok. Pinigilan ko ang aking sarili na makalikha ng ingay dahil ayaw kong malaman niya na nakita ko siya. Umakyat ako sa aming kwarto at nagtalukbong ng kumot. Umiiyak ako at nagdarasal
na sana ay walang mangyaring masama sa amin hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan, akala ko ay panaginip lang ang lahat na nangyari kagabi kasi nakita ko si Manoy Jude sa kanyang higaan. Nakatalukbong ito ng kumot. Nanginginig siya na parang giniginaw. Nag-alala na ako sa kanya sapagkat parang may sakit siya. Sinubukan kong gisingin si kuya, ngunit ungol lang ang tugon nito sa akin. Sa araw ding iyon ay nabulabog ang baryo sapagkat ang mga alagang manok ng aming kapitbahay ay inatake ng mabangis na hayop. Wakwak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Simot pa ang dugo ng mga ito. Nawawala din ang mga ulo. Haka-haka nila na hindi hayop ang pumatay sa mga ito, kundi isang aswang. Napaisip ako sa mga nangyari kagabi. Paano kung totoo yung nakita ko at hindi lang isang panaginip? Paano kung si Manoy pala ang umatake sa mga alaga ng aming kapitbahay? Naulit pa ang mga pangyayaring iyon kinagabihan. Naalarma na ang aming kapitan kaya nagpasya silang magronda sa gabi. Nagising kaming mag-anak sa malakas na katok sa pintuan. Parang nagkakagulo sa labas. Nahuli na pala ni na kapitan ang salarin sa pag-atake ng mga alagang hayop. Hindi kami makapaniwala na si Manoy Jude ang may kagagawan ng mga iyon. Dahil sa magkaibigan sina tatay at kapitan ay nakiusap si tatay na ibalato na lang si Manoy sa kanya. Hindi naman ganun talaga si Manoy. Sigurado siya na may nangyari sa kapatid ko na hindi nila maipaliwanag. Inareglo ng aming ama ang mga kapitbahay na namatayan ng mga alaga. Pumayag naman sila dahil karamihan sa kanila ay kilala si Manoy Jude. Hindi siya bayolenteng tao at lalong-lalo na hindi ito aswang. Gusto rin nilang matulungan ng kapatid ko sa sitwasyong kinasasadlakan niya ngayon. Iginapos nila ito ng mabuti sa isang upuan. Pinuntahan nila agad si Ka Estong, isang kilalang albularyo sa aming baryo, at humingi ng tulong doon. Tinawas muna si Manoy at humulma ang figura ng isang matandang babae. Nakilala namin agad ito dahil kamukhang-kamukha ito ni Aling Petra. "Gipatakda ng inyong anak," sabi ni Ka Estong, sa wikang Bisaya na ang ibig sabihin ay hinawaan ng inyong anak. Hinawaan? Pero paano? Nagtatakang tanong ni tatay. Bago pa makasagot si Ka Estong, ay sinabi ko sa kanila ang lahat na aking mga nakita at napapansin sa tuwing wala ang aking mga magulang sa bahay. Napag-alaman namin na ginamitan si Manoy ng sabulag ng matanda. Kung ang nakikita namin ay ang kanyang tunay na anyo, sa paningin ni Manoy ay isang magandang dilag si Aling Petra. Sinisisi naman ng mga magulang ko ang kanilang sarili dahil nung una pa lang nung magsumbong ako ay hindi nila ako pinaniwalaan. Nung makatikim daw kasi si Manoy sa giniling ni Aling Petra ay hindi na niya mapigilang hanap-hanapin ito. Doon itinanim ng matanda ang binhi ng pagkaaswang. Nanlumo kami sa aming nalaman. Natatakot kami sa sitwasyon na kinalalagyan ng aking kapatid sa mga oras na yon. Pinakiusapan na namin si Ka Estong na gawin ang lahat upang gumaling ang aking kapatid sa pagkakahawa o pagkakayanggaw. Sinimulang gamutin ni Ka Estong ang kapatid ko. Nagwala ito at pilit na kumakawala sa pagkakagapos. Nagsisisigaw ito. Ginawa ni Ka Estong ang lahat. Nag-orasyon siya at may pinainom siya sa aking kapatid
na hindi ko alam kung ano. Nasaksihan ko ang isang bukol na umaakyat sa lalamunan ni Manoy Jude. Parang may kung anong buhay na nilalang na nasa loob ng kanyang katawan. Umakyat ito hanggang sa naisuka niya ang isang buhay na maitim na sisiw at mga likidong malapot na kulay itim. Sumuka siya ng sumuka. Nagmamadaling hinuli ni Kaestong ang sisiw. May ginawa pa siyang ritual para tuluyang gumaling si Manoy Jude. Awang-awa ako sa kapatid ko dahil ramdam ko ang hirap at sakit na kanyang nararamdaman. Sumuka pa siya ng sumuka hanggang sa nawalan siya ng malay. Sa awa ng Diyos ay gumaling si Manoy Jude. Malaki ang pasasalamat namin sa matandang albularyo dahil natulungan niya ang aking kapatid. Humingi ng tulong si tatay sa kapitan upang sugurin si Aling Petra sa bahay nito. Ngunit pagdating nila doon ay hindi na nila naabutan ng matanda. Wala na ni isang gamit ang natira sa kubo nito. May iilang buto ng tao at bungo silang nakita. Pinalibing nila ito at sinunog nila ang kubo para hindi na matirhan pa ng kahit sino. Simula noon ay nag-iingat na si Manoy sa pakikipagkaibigan sa ibang tao. Natroma siya sa mga nangyari, kaya hanggang ngayon ay nanatili siyang binata. Sa katunayan, Kuya Chris, ay magkasama kami ngayon dito sa Quezon. Gumawa siya ng bahay sa tapat lang din ng bahay namin. Sa kanya namin iniiwan ang aming mga anak sa tuwing nagtatrabaho kami ng aking asawa. Binuhos niya ang kanyang oras sa pag-aalaga sa kanyang mga pamangkin. Nangako naman ako sa kanya na hinding-hindi ko siya pababayaan. Matagal kasi akong nag-asawa at nagkaanak, kaya maliliit pa ang mga anak ko, Kuya Chris. Ang panganay ko ay nasa 10 taong gulang pa lang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Chris. Hindi ito masyadong nakakatakot, pero sana ay may natutunan kayo. Ang masasabi ko lang, mga kaistorya, na huwag basta-bastang magtitiwala sa ibang tao. Malay mo, baka ito ay isang nilalang na nagkukubli lamang. Kung hindi pa magaling na albularyo si Kaestong, siguro'y tuluyan nang nawala sa amin si Manoy Jude dahil lang sa pagkain ng giniling ni Aling Petra. Maraming salamat po, Kuya Chris. Sana'y pagpalain kayo ng Panginoon. More power sa channel mo. Lubos na gumagalang, Marvin. Maraming salamat po, mga kaistorya, sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.